Tuwing Enero, ang mga pinakamatatapang leader sa politika at ekonomiya ay pumupunta sa Davos, Switzerland para sa World Economic Forum. Pero iba ang taon na ito. Dumating ang Europa na balisa, nabahala sa mga banta ni Donald Trump sa Greenland at sa lalo pang palaban niyang ugali laban sa mga kaalyado ng Amerika. Tensyonado ang atmosfera, lahat ng mata ay nakatutok kay Trump habang siya ay naghahanda na umakyat sa entablado at mangibabaw sa mga balita, ngunit bago pa niya magawa iyon, may nangyaring hindi inaasahan. Isang leader mula sa isang bansa na may 40 milyong katao lamang ang umakyat sa entablado at nagbigay ng talumpati. Dahil sa tuwiran at walang awang nilalaman, itinuturing ng maraming geopolitical analysts na isa ito sa pinakamahalagang talumpati ng pandaigdigang leader sa mga dekadang nakalipas. Sa loob ng maraming taon, umasenso ang mga bansa gaya ng Canada dahil sa rules-based international order. Hindi na epektibo ang kasunduang ito. Hati tayo ngayon, hindi nagbago. Ginagamit na ng malalakas na bansa ang ekonomikong integrasyon bilang sandata. Dapat magkaisa ang mga gitnang kapangyarihan. Kung wala tayo sa usapan, tayo ang magiging pagkain. Alam nating hindi na babalik ang lumang kaayusan, hindi natin ito dapat ipagluksa. May kakayahan tayong itigil ang pagpapanggap, harapin ang realidad, palakasin ang sarili dito sa bayan at kumilos ng sama-sama. Si punong ministro ng Canada, Mark Carney, na galing Beijing matapos pirmahan ang malaking kasunduan sa China, ay umakyat sa entablado at gumawa ng kakaibang bagay. Habang inihahambing ni Carney ang hegemonya ng United States sa pagbagsak ng Soviet Union at binanggit na magiging iba ang hinaharap, nakatanggap siya ng standing ovation. Sa totoo lang, kahanga-hanga na ang Canada, miyembro ng G7, NATO, Five Eyes, at may 8,000 kilome hangganan sa United States ay hayagang umamin ng bagay na ayaw aminin ng iba. Nagtatapos na ang hegemonya ng United States at nababasag na rin ang sistemang binuo nila matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Nakakatuwa, ang Estados Unidos ang pangunahing dahilan ng pagbagsak na yon. Bago tayo magpatuloy, kailangan muna nating suriin ang nangyayari sa bagong watak-watak na mundo. Kapag naintindihan mo paano tinitingnan ni Donald Trump ang kapangyarihan, ang talumpati ni Mark Carney, at tugon ng Europa, mas malinaw ang lahat. Tingnan mo ang chart na ito mula sa G7 Media na itinatag ng political scientist na si Ian Bremmer. Niraranggo ito mula 1 hanggang 10. Gaano kalaki ang impluwensya ni Donald Trump sa ibang bansa? Sa kabila ng matitinding salita, kaunti lang ang impluwensya niya sa China. Noong nakaraang taon, ginamit ng mga analyst ang salitang tako. Umatras si Trump tuwing kailangang ilarawan ang nangyayari kapag hinarap niya ang bansang kayang lumaban, gaya ng China. Nang inilunsad ni Trump ang kanyang pandaigdigang digmaan sa kalakalan noong nakaraang Abril, iisang bansa lang ang agad na gumanti ng kaparehong taripa. Ang bansang iyon ay China. Bakit? Dahil makapangyarihan ang China at umaasa ang ekonomiya ng United States sa paggawa at supply chain nito. Nang bantaan ni Trump ng 100%, 150% at 200% taripa, matindi ang reaksyon ng mga pamilihan sa United States. Nagbenta ng stock, nagpanik ang mamumuhunan, at lumaki ang takot sa recession. Hindi na kailangang gumalaw ng China, maghintay lang sila. Bumalik ang pressure sa Washington at noong Oktubre, nagpunta si Trump sa South Korea para makipagkita kay Xi Jinping ng China, kung saan inanunsyo ang tigil putukan at pagpapatibay ng mga taripa. Sa halos 5%, hindi ito pagiging dominante kundi pagkilala sa limitasyon, kaya nagiging interesante ang mga bagay. Ang India, bagamat kaalyado ng United States ay nakararanas pa rin ng mas mataas na taripa kaysa China, hindi dahil kaaway ito, kundi dahil kulang ito sa impluwensya. Ngayon tingnan natin ang kabilang panig ng timbangan kung saan iba ang asal ni Trump. Hindi maingat o matiisin, kundi agresibo. Dito papasok ang kasabihang FAFO, ibig sabihin magloko ka at may balik ito. Nag-aatubili si Trump sa malalakas na bansa, pero seryoso siya sa mahihinang estado. Dahil dito, naglunsad ng operasyong militar ang pamahalaan ng Estados Unidos laban sa Venezuela, inaresto sina Maduro at ang kanyang asawa. At dinala sila sa New York City kung saan nakakulong sila ngayon sa Brooklyn. Walang kapangyarihan ng Venezuela laban sa Estados Unidos, at ang simpleng katotohanan ay, kung hindi ka makagaganti, hindi ka kakausapin para makipagkasundo. At dito tayo, dadako mismo sa Europa. Tinuturing ng Europa ang sarili bilang kaalyado ng Amerika, ngunit hindi ito nakikita ni Trump bilang dakilang kapangyarihan. Pang-7 sa 10 ang ranggo ng Denmark sa sukatang ito, kaya't naging kumpiyansa si Trump na agresibong habulin ng Greenland, isang autonomiyang teritoryo ng Denmark. Ilang linggo ring itinulak ni Trump ang ideya ng paggamit ng militar laban sa NATO member.
Kapag alam mo paano ginamit ni Trump ang kapangyarihan at kanino siya lumalapit o umiiwas, mas mahalaga ang susunod na tanong. Ano ang bunga ng ganitong asal? Magkaiba ang purong kapangyarihan at epektibong pamumuno. Hindi lang namuno ang Estados Unidos dahil malakas ito, kundi dahil pinagkakatiwalaan din ng ibang bansa. Sa loob ng dekada, umunlad ang mga bansa gaya ng Canada dahil sa rules-based international order. Hindi na gumagana ang kasunduang ito. Sa loob ng mga dekada, itinaguyod ng mga kanluraning bansa ang mga ideya ng international rules-based order. Kahit na, sa likod ng mga saradong pinto, alam nating lahat na isa lang itong harapan. Sa taong 2026, hindi China, Rusya o Iran ang pangunahing pinagmumulan ng kaguluhan sa mundo. Nasa Estados Unidos ng Amerika na ang titulong iyon. Gumamit si punong ministro Carney ng malakas na paghahalintulad para ipaliwanag ang mahalagang sandali. Inilarawan niya ang isang tindero sa Unyong Sobyet na araw-araw ay naglalagay ng karatulang manggagawa ng mundo magkaisa. Alam ng lahat, pati tindero at mamimili, na kasinungalingan ng karatula. Pero habang nandoon ito sa bintana, parang buo pa rin ang sistema. Nang alisin ang karatula na wala ang ilusyon. Ginamit ni Carney ang kwentong ito para ihayag sa mundo na panahon na para alisin natin ang mga karatula ng Amerikanong hegemoniya na matagal nang nasa ating mga bintana. Dahil mula noong matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, ang pagiging predictable ang naging pinakamalaking estratehikong yaman ng Amerika. Kahit sino pa man ang maging presidente ng Estados Unidos, demokratiko man o republikano, maaaring ipakita ng mundo ang kanilang karatula at magpanggap na rules-based order ang nagdala ng kapayapaan. Pero nagbago na ito ngayon. Sa panahon ni Trump, ang problema ay hindi lakas kundi pabago-bago ng Amerika. Biglang naglalabas at nagpapawala ng taripa. Ang seguridad ay may kondisyon. At ang mga kaalyado ay pinipilit, tinatakot, at minsan hinihiya. At kapag ang pagiging hindi mahulaan ang naging normal, hindi na hinaharap ng mga bansa ang Estados Unidos ng harapan. Umaangkop sila, nagkakaiba-iba ng estratehiya, at tahimik nilang binabawasan ang kanilang pagdepende. Ito ang dahilan kaya nagpunta si Mark Carney sa China at Qatar para sa mga bagong kasunduang pangkalakalan ng Canada. Ito rin ang mahalagang pagbabagong hindi napapansin ng marami. Hindi hati ang mundo sa pro-America at anti-America, kundi sa mga bansang kayang tiisin ang kawalang tiyak at sa mga hindi. Ang mga gitnang kapangyarihan sa Europa, Asia, gitnang silangan, at pandaigdigang timog ay may parehong konklusyon. Mas gusto nila ng pagpipilian at mas mahalaga na ngayon ang tiwala kaysa banta. Sa Davos, matapang inilatag ni Trump ang mga opsyon ng Europa tungkol sa Greenland. Pwede kayong tumanggi o pumayag. Magpapasalamat kami kung oo at tatandaan namin kung hindi. Alam ng mga leader ng Europa ang paraan ng pagtrato ni Trump sa kanila. Tandaan, hindi tulad ng China at Israel na nasa takot territory, mas malapit ang Europa sa Venezuela. May tsansa rin si Trump na mag-pressure. Kahit na maresolba ang sitwasyon sa Greenland, matatandaan pa rin ng Europa kung paano sila tinrato ni Trump at sinabi ito ng pinakamagaling na Amerikanong political analyst na si Fareed Zakaria. Mas nagtatagal ang kapangyarihan kapag may pagpipigil at mas malakas ang impluensya kung dignidad ang nararamdaman ng mga kaalyado kaysa takot. Siyempre, kabaligtaran ang sasabihin ng Trump administration ayon kina Scott Bassett at Howard Lutnick. Sinasabi nila sa atin kung gaano katalino si Donald Trump sa negosasyon. Mensahe nila sa mundo. Tingnan si Trump, nagbanta siya ng aksyong militar laban sa mga Europeo para lang mapaupo sila sa negosasyon. At nananalo ang Amerika dahil kay Donald Trump. May base militar na ang United States sa Greenland. Mas madali sana nilang napaunlad ang kakayahan kung nakipagtulungan sa Europa kaysa magbanta. Sa Davos, inihayag ni Trump ang pagbuo ng isang bagong organisasyon na tinawag niyang Board of Peace na pinaniniwalaan niyang balang araw ay maaaring pumalit sa United Nations. Pero kung titingnan ang mga unang miyembro tulad ng Belarus, Kosovo, Vietnam, Uzbekistan, Hungary at Indonesia, halatang hindi ito seryosong alternatibo sa pandaigdigang institusyon. Ito na lang ang natirang reputasyon ng Amerika matapos isang taon ni Donald Trump sa pwesto. Ang kapangyarihan ay galing sa pagiging lehitimo, hindi sa mga pahayag at hindi madaling likhain ang pagiging lehitimo. Tinanggihan ng China ang imbitasyon ni Donald Trump sa Board of Peace at pinili nitong manatiling tapat sa United Nations. Nagbigay rin ng pahayag ang Chancellor ng Alemanya ukol dito. Ang China, gamit ang estratehikong pananaw, ay nakapasok na sa hanay ng mga dakilang bansa. Ang pandaigdigang posisyon ng Estados Unidos ay nahahamon at tumutugon ang Washington sa pamamagitan ng radikal na pagbabago ng kanilang patakarang panlabas at seguridad. Sa totoo lang, hindi nakakagulat na makita ang ganitong tugon mula sa leader ng Alemanya. Dahil talagang malaki ang impluensya ng China sa pandaigdigang entablado.
Ang China ang pabrika ng mundo at pinakamalaking trading partner ng 100 at 20 dagdag bansa, alam din ito ni Donald Trump. Pakinggan mo lang kung gaano kamagiliw at magalang magsalita si Donald Trump kapag ang paksa ay tungkol sa China. Palagi akong may magandang relasyon kay Pangulong Xi ng China. Kahanga-hanga siya, marami siyang nagawa at mataas ang respeto sa kanya. Nakakatuwa na naging viral ang talumpati ng China sa Davos at pinalakpakan ito ng ibang bansa dahil sa pamumuno ng China at sinabi nito tungkol sa hinaharap. Lahat ay dapat pantay sa batas at walang bansa ang dapat bigyan ng pribilehiyo dahil sa lakas. Hindi dapat bumalik ang mundo sa batas ng gubat kung saan malakas ang nangingibabaw. Lahat ng bansa may karapatang protektahan ang interes nila. Nakatuon ang China sa pagpalago ng global na ekonomiya at kalakalan.